everyone, I'm Suraida Asti from BSED English 2. So now I'm going to report the forms of intellectual property rights and continuation na po to siya ng report ni Ate Tan. So the first one po is yung industrial design. When we say industrial design, ito po ay isang uri ng proteksyon o legal na karapatan para sa panlabas na itsura ng produkto. Kasama na po ang shape, pattern at saka yung color. Mahalaga ito para maging unique ang design kumpara sa ibang brands and also nakakatulong ito sa branding at para maging appealing sa market. And para saan nga ba yung industrial design? So ito po ay para hindi basta gayahin ng ibang kumpanya ang unique look ng produkto mo. Para mas madaling makilala ang brand mo sa market at para gawing mas attractive ang produkto sa mga customers. So for example po niyan is yung hugis ng bote ng Coca-Cola. Yung hugis ng bote ng Coca-Cola is may specific design po yun na protected. And also another example po yung Apple iPhone look. Kahit iba't ibang model, may signature style sila na protected ng industrial design. So, bakit naman ito mahalaga? So, syempre kapag maganda at kakaiba ang design mo, mas na-attract ang buyers, di ba? And also, nakakatulong ito sa branding, mas madali maalala ang produkto mo. And the last one is yung kung may protection ka, pwede mong indemanda ang manggagaya. Kaya hindi po basta-basta pwedeng gayahin yung design ng produkto mo kasi pwede mo siyang indemanda. So, the next one po is yung patent. So, ang patent, ito ay isang legal na protection na ibinibigay sa inventor para maprotektahan ang bago nilang invention. So, kapag may patent ka, ikaw lang ang pwedeng gumawa, magbenta at magpakinabang sa invention mo sa loob ng isang tiyak na panahon. So, there are 3 key points po ng patent. So, the first one po is yung exclusive rights. So, when we say exclusive rights, ito ay may karapatan kang pigilan ang iba sa paggamit o pagbebenta ng invention mo nang walang pahintulot mo. For example, is gumawa ka ng bagong klase ng electric fan na mas tahimik. So, kapag na-patent mo yon, ikaw lang ang pwedeng gumawa at magbenta nun sa market. So, the second one po is yung requirements para makakuha ka ng patent. Syempre, dapat una is yung bago. Hindi pa nagagawa o nalathala ng iba. Pangalawa is non-obvious. Hindi madaling maisip o gawin ng ordinaryong tao sa field na yon. And the last one is useful or kapakit-pakinabang. May silbi sa tao o industry. And the third one po is time limited. So, may hangganan po yung patent. Usually, 20 years lang po siya. So, after nun po, is pwede nang gamitin yung invention mo. So, ginagawa iyon para ma-encourage ang innovation at sharing. So, next po is yung utility model. So, ang utility model, ito ay parang mini patent. Para sa mga simpleng invention lang po siya. Hindi ito kasing lalim o komplikado ng full patent pero may technical innovation pa rin na pwedeng iprotektahan. So, there are 3 key points. First po is yung less inventive. So, itong less inventive is para sa invention na may konting improvement lang, hindi kailangan ng malaking bagong idea. So, for example po niyan is yung pandagdag ng simpleng features sa existing product, gaya ng mas madali ang handle sa bote. So, yun po yung less inventive. The second one po is yung fast and affordable. So, ito naman po is mas mabilis ang proseso kaysa sa patent. Ilan buwan lang po yan siya. And mas mura rin ang bayad, kaya swak para sa small businesses at individual inventors. And the third one po is yung technical solutions. Ito naman po is dapat may technical benefit ka or nakatulong sa pag-solve ng problema or nagpapadali ng trabaho. For example po niya is yung bagong klaseng lock na mas madaling gamitin pero same security. So, ano nga ba yung pinagkaiba ng patent sa utility model? So, sa patent po, sa level of invention, mataas or highly inventive. While sa utility model naman po, mas simple or less inventive. Sa processing time naman, yung patent is matagal, 2 to 5 years, while yung utility model, mabilis, months lang po yan siya. Sa cost naman, mas mahal sa patent, while sa utility model, mas mura. And sa validity period, yung sa patent po is 20 years. At pag sa utility model naman,
7 to 10 years 7 to 10 years lang, depende po yan sa bansa. So, yun po yung pinagkaiba ng patent sa utility models. So, in summary po, yung utility model is simpler, faster, and cheaper alternative sa patent. So, para po ito siya sa practical at technical improvements. So, next po is layout designs of integrated circuits. So, itong layout designs or tinatawag din pong topography ay tumutukoy sa eksaktong ayos or arrangement ng mga components or parang mga linya, paths, o layers sa loob ng integrated circuits gaya ng mga microchips na ginagamit sa computers, phones, appliances, at iba pa. So, there are 3 key points po also. First po is yung protects the special arrangement of circuit elements. So, ito po is yung pinaprotektahan ang arrangement ng mga circuit elements. The second one is yung protection scope. Dito naman po is bawal gayahin o gamitin ng iba nang walang pahintulot. And the last one po is yung unique designs. Dito naman po is yung dapat unique para maprotektahan bilang intellectual property. So, for example po is yung gumawa ka ng chip na may unique arrangement ng circuits na nagpapabilis ng signal processing. Pwede mo siyang i-register para maprotektahan sa pangkopya ng competitor. So, yun po yung layout designs of integrated circuits. And the last one po is yung protection of undisclosed information. So, this means legally keeping certain business or technical information secret and safe from being shared, stolen, or misused without permission. So, first po dyan is yung trade secrets. So, ito yung mga lihim na impormasyon na may commercial value tulad ng Coca-Cola recipe, customer list, o manufacturing process. So, hindi na po ito nire-register gaya ng patent pero protektado hanggat sekreto siya. So, the second one po is yung test data. Dito naman po is galing ito sa research o clinical test, lalo na sa pharmaceuticals. So, kailangan ito ng mga kumpanya para magka-approval sa mga produkto. Halimbawa po is yung sa gamot. So, dito is hindi basta pwedeng gamitin ng ibang kumpanya ang data mo para sa sarili nilang applications. And the third one po is yung unauthorized use. Dito naman po is kapag ginamit o publiko ang sikreto mo nang walang pahintulot, lumalabag sila sa batas, maaaring maghabla para maprotektahan ang karapatan mo at pigilan ang pagkalat. So, sa madali pong sabi, ang undisclosed information, ito po ay mga importanteng secrets ng kumpanya na pinoprotektahan ng batas laban sa pagnanakaw, pangungopya o yung maling paggamit. So, that's all.